Dalawa pang mambabatas sa Kamara ang naghain ng resolusyon na humihimok kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court sa mga umano'y krimen laban sa sangkatauhan na ginawa sa kampanya ni Duterte laban sa ilegal na droga. Ang House Resolution 1477, na inakda ni na Human Rights Panel Chairperson Rep. Benny Abante, Manila, 5th District, at Rep. Ramon Rodrigo Gutierrez, isang rider party list, ay nananawagan sa Administrasyong Marcos na, ipinaabot ang kanilang buong kooperasyon sa ICC prosecutor, sa pagsisiyasat nito sa anumang mga krimeng nagawa sa ilalim ng jurisdiction nito. Binanggit ng resolusyon na kabilang sa jurisdiction ng ICC ngunit hindi limitado sa, krimen laban sa sangkatauhan ng pagpatay, na ginawa sa Pilipinas sa konteksto ng tinatawag na kampanyang digmaan laban sa droga. Mariing pinahayag ni Vice President Sara Duterte, huwag nating insultuhan at bigyan ng kahihiyan ang iting hukuman, sa pamamagitan ng pagpapakita sa mundo na tayo ay naniniwala na mga dayuhan lang ang tanging may abilidad na magbigay ng katarungan at hustisya sa sariling bansa. Sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, dating Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos, walang puwang sa ating soberanya ang International Criminal Court, dahil gumagana pa hustisya sa ating bansa. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Papapasukin, hindi makakapasok ang ICC kung hindi papayagan ni Kuting, ni Tambaluslos at ni Lisa. Tandaan nyo, sindikato yung tatlong yan. And the rest na nakapaligid sa kanila, sindikato talaga. So yun yung intention. And now, sino ba yung mga taong nag-ano sa kanila, nagsasabi na hindi dapat papapasukin ang ICC? Si Inday Sara nagsalita na, of course, hindi nga pinapasok ni, kumbaga, ikinat na nga natin yung ating, ang ICC, sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, kababasa ko lang kanina, tignan natin si Attorney Vic Rodriguez, para natin. Okay, sorry for that. Okay, dahil nagkakaroon ng nag-issue nga ng resolution yung mga kaalyado ni di ba? Ni Kuting sila Abante. So here's the thing, pating. According to Attorney Vic Rodriguez, kasi abogado to Tandaan niyo si Rodriguez ay tagapagtanggol ni Kuting ng Norte, tagaligtas. Kumbaga, dahil akala ni Vic Rodriguez, ni Attorney Vic, ay itong sinuportahan niya na si Kuting ay para sa inyo, para sa Pilipino. But the truth is, para sa mga smuggler, sindikato, drogista, pulboronic, at pagnangamkam lahat ng pera ng bayan. Okay, tuloy natin kay Attorney Vic. Sabi ni Attorney Vic, walang puwang sa ating soberenya ang pagpapahintulot sa International Criminal Court na manghimasok sa isang purely domestic affairs at hindi dapat hayaan na maapakan ang sarili nating criminal justice. Exactly. Kasi kung wala kang kumpiyansa sa sa hustisya, which is yun naman ang totoo, ako wala akong kumpiyansa sa hustisya ng Pilipinas kasi ang nakikinabang lang dyan o napaparusahan lang, hindi naman lahat, but madalas, yung iba inosente pa, o ba yung mga ginipit katulad ni Lisa As Araneta Smugs, di ba, na ginamit, balikan natin, na ginamit si Ashgard Intel Firm, okay, si Thor, ginamit si Taberna, ginamit si Ivan Uy ng DICT para manghalongkat o maghanap ng mga faking address laban sa akin para harasin ako. So yung hustisya sa Pilipinas para lang sa mga judgemonyong ito. You know what I mean? Kaya wala talaga tayong katiwala. So ngayon, dahil hindi nila ma-corner-corner itong si Duterte, mga Duterte, so naghahanap sila ng kakampi sa labas. Na parang mga bata na hindi mo kaya yung kalaban, nagsumbong ako sa tatay ko, mga ganon. Tawagin ko yung lolo kong ulyanin dito sa Amerika, si Biden, mga ganon, di ba? Yun yung, nakita mo naman si Kuting kung paano niya i-present yung sarili niya na lousy, weakling, pulboronic, the way he present himself, like, yes sir, I'm Kuting, meow. Diba? Gaganon-ganon siya. So, continue tayo kay Attorney Vic. Happy Thanksgiving, mga palangga. Sabi ko, ayoko nga magalit, pero haluan natin ng
kalokohan. Kasi mga malunloko to mga to eh. Okay, balik tayo kay Attorney Vic. Okay, Attorney Vic, how are you na? Ayan, kumusta na si palangga natin? Buti, tumitira ng bonggang-bongga. Sabi niya, ang ICC ay tinuturing na court of last resort at maaari lamang manghipasok kapag ang ating pamahalaan ay nagsabi na hindi nila kaya o sadyang ayaw gampanan ang kanyang tungkulin sa ilalim ng batas. Exactly. Imagine mo, kung hahayaan nilang makialam ang ICC, ibig sabihin, well, we all know na incompetent talaga si Kuting dahil unang-una nasunog na yung utak niya ng pulburon. Hindi kailangan maging competent ang isang tao, lalo na kung may sinasaksak siya sa sistema niya ng ipinagbabawal na pulburon. Alam yan ng mga amigo, amiga, kaibigan niya, alam ng mga nasa showbiz, alam ng sa business sector, kaya huwag na tayong maglokohan. Alam ni Senator Amy Marcos at si Pangulong Duterte ang unang nag-isplok niya na si Kuting ay sinasaksakan niya yung jutak niya ng pulburon. Kaya ganyan nagkapulbo-pulburon na ang Pilipinas. 'Di ba? Bakit ako naging ganire? Bakit all of a sudden, sabi nila, yung mga minsan, yung bago ka panood, ano nangyari si Marlica? Akala namin Marcos ka. Dahil narinig ko mismo sa kamag-anak, kaibigan, showbiz, community, na si Kuting ay isang polboronic at si Lisa Smugs, pareho sila at ng kanilang mga kaibigan. So doon ako ng lumo ng hina. Na tama pala si Duterte, binoljak-boljak ko pa si lolo ninyo. Pero nung binoljak ko ang Duterte administration, hindi ako tumigil sa kahingi ng tulong sa Duterte administration na ilapit ang mga kababayan nating OFW at iba pa kahit sa Pilipinas. Kahit binoljak ko ang Duterte administration, kahit binoljak nyo, may vlogger ba na pinategi si Duterte? O mayroon bang vlogger na hinaras si Duterte? Kung si Lenny nga di ba, gustong i-impeach ni Alvarez. Sinabi niya, wag hindi niyo dapat gawin yan kasi siya ay halal. Di ba? So anyway, only dito kay Kuting na ito na ang isang number one, hi Cecil, how are you? Number one supporter nila na itinaya ang alindog, gumastos ng pera kahit mangutang para sa kanila, tatamnan ka ng kaso. So ang batas sa kanila, gusto sa kanila lang gagana. Pag hindi nila kaya dahil, knowing Duterte, abogado at former president, like GMA, di ba? Former president, hindi basta-basta yung mga yan, di ba? Hindi naman maging presidente yan ng mahinang utak. Ito lang si Kuting, ang weakling. Right? Okay, tuloy tayo kay Attorney Vic. Sabi niya, ang pagpapahintulot sa taga-usig ng ICC na mag-imbestiga ay labag sa konsepto ng ating soberenya at malinaw na pakikialam sa ating purely domestic affairs. Kaya nga, sabi ko, ganito lang yan eh. Para nung bata tayo, na meron kang okay lang. meron kang okay lang yan. Na journal. Ngayon, meron kang nakaaway, di ba? May tapang-tapangan ka, di ba? May ganun ba kang experience na parang, ibubuli mo yung kapitbahay mo na tingin mo, ay patpatin lang yan. Kasi nung bata ako, payat talaga ako. So sinusubukan akong bulihin ng mga tao, along the way sa buhay mo when you're young. Buli-bulihin. Ang bulihin mo yan si Inday, kay Bisaya, matiga ang dila. Dati Cecil na kwento ko nung high school ako, nabully ako. First year high school, kasi galing ako sa bundok ng Hibok-Hibok, from Visayas, straight to Manila, but sa Manila naman ako pinanganak. Umuwi lang kami doon for a couple of years. So balik ko, sabi sa akin, Bisaya, matigas ang dila. Sabi ko, putang inang to Bisaya daw Ginanon ko yung uniform ko, Bisaya baka mo. Ginombag ko ng gano'n. Di ba? Nag-ala, ako, Muhammad Ali, no first year high school. Totoo yun. Tapos yung nangyari sa kalaro, kaklase ko. Nawindang siya ngayon, ang isang Bisayang matigas ng dila, ni-knock-out siya ng bonggang-bongga. Tapos magsumbong ko sa mami ko. Sama mo mami mo dito, pagbuhulin ko kayo. Anyway, nagbibigay lang ako ng example. Ano to mga to, pag hindi nila kaya, susumbong. Susumbong ako kay Lolo Biden, kay Julianin. Sumbong niya, nadadapa na nga yun. Madalas na nadadapa yun dito, di ba? Nakikita niyo ba yun? Mag-iatay. Sabi ni
Alam mo, talagang kinukulam talaga ako ni Lisa Smugs eh. Alam mo, magaling na ako. Ang lakas ng alindog ko. Nakapagluto na nga kami ng spaghetti, ng kung ano-ano. Ito yung bilo-bilo na lang, last finale, nakapagluto kami ng dinuguan, salad, nakapagawa ako. Ang dami ko nang ginawa. Sobrang powerful ako ngayon, energetic. Pero itong sumpa ni Lisa Smugs, hindi pa nawawala eh. Okay, balik tayo. Yeah, bukas ang lahat ng antas ng ating mga korte mula, sabi ni Atty. Vic, bukas ang lahat ng antas ng ating mga korte mula sa Municipal Trial Court, paakyat sa Korte Suprema. Bukas din ang lahat ng tanggapan ng piskalya. Kaya walang puwang ang sinumang dayuhan tulad ng ICC na makialam sa ating criminal justice. Exactly. So the moment na pinayagan ito, ang ICC, dapat lahat kayong mga palangga, mga kaapo-apohan nyo, you have to speak up day. Katunayan na incompetent ang inyong leader. He's not a leader. He's a polvoronic president. Well, fake president. Kasi fake president dahil nanalo, hindi siya pinanalo ng 31 million sa pakikipagsabwatan nila, pakipag-usap, pakipag-deal sa Smartmatic. Right? Ng kanyang asawang Judas Estas Barabas Ahas. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito? Kung meron kang reaction sa video na ito, ikomento ang iyong pananaw at opinyon sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.